Kami po ay nagpapasalamat sa Panginoon na muli ay first time po natin nakabalik dito, no? Yung una ko po na nakabalik po ako dito, nakapunta ay isa po ako noong Bible Baptist. At ngayon sa awa ng Panginoon, nakabalik po ako dito ay Seventh-day Adventist na. Kaya ngayon, dahil po sa pag-ibig ng Diyos sa atin, sa bawat isa sa atin, na hindi nais ng Diyos na ni isa man sa atin ay mapahamak, siya po ay nagpadala ng mga lingkod ng niya upang ipaalam sa inyo na sa kabila ng ating kamatayan ay mayroong buhay na walang hanggan. So ngayon, ating pag-aaralan sa mga oras na ito kung papaano natin ito makakamtan. So ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, ang layunin po ng Ebanghelyo na ito upang tawagan kayo ng Diyos sapagkat nalalapit na pong magparito ang ating Panginoong Jesucristo. At kahit na hindi pa dumating ang ating Panginoong Jesucristo dahil sa kanyang pag-ibig, tayo po ay kanyang binibigyan ng mensahe upang sa kabila ng ating kamatayan, sapagkat lahat tayo ay hahantong sa kamatayan, ay mayroon tayong makakamtan na buhay na walang hanggan. So ngayon mga kapatid, ako po talaga ay nagagalak at natutuwa sa hapong ito na kami po ay inyong welcome. Welcome po kami sa lugar na ito. At okay lang po kahit na nandyan po kayo dyan sapagkat noon kami man ay katulad rin nyo kami. Kami naman po ay nasa sanlibutan pa. Pero ang pinaka-importante mga kapatid, tayo po ay mahal ng Diyos. Okay? So ngayon, ang ating pong mensahe, ito po yung walang iba kundi kung gaano kamakadakila ang pag-ibig ni Jesus sa atin. So ngayon, una mga kapatid, kung bakit ang tao ay namamatay, sapagkat papasok sa ating kaisipan na kung bakit tayo ay namamatay. Nilikha tayo ng Diyos sa sanlibutan, pero tayo namamatay. Ito po ay dahil mga kapatid sa paglabag ng isang tao sa sinabi ng Diyos. No? Kung kayo ay may mga Biblia na inyo pong mababasa sa aklat ng Genesis, na particular mga kapatid sa chapter 3, kung ating babasahin na sinabi ng Diyos, nang nilikha ni si Adan at si Eva ng Panginoon, mayroon siyang utos na ibinilin. Sabi ng Diyos, lahat ng mga puno na inyong nakikita sa halamanan ng Eden ay inyong makakain maliban sa punong kahoy na nasa gitna. Huwag niyong hihipuin ang bunga, ni kakainin, sapagkat pagka ito'y inyong kinain at tinipo, mamamatay kayo. So mayroong utos ang Diyos. Subalit mga kapatid, dahil nga po sa panlilinglang ng dyablo, sapagkat ito po ang dahilan kung bakit hinahadlangan ng dyablo ang tao, ito po'y gusto niyang mapahamak tayo ng mga tao. No? Dyablo po ang may kagagawa, si Satanas po ang may kagawan ng paghihirap ng tao. At kung gusto man na may mapahamak ang tao, walang iba kundi ang Satanas. Ngayon, nang sinabi ng dyablo sa babae na walang iba kundi si Eva, ay sinabi niya, hindi tunay ngang sinabi ng Diyos na mamamatay kayo pagka kayo kumain ng bunga. Sabi ng dyablo, sabi ni Adan, tiyak na mamamatay kami. Sabi ng dyablo, hindi kayo mamamatay. Kaya sa madaling sabi, mga kapatid, kinuha nila at kinain, sabi ng Biblia, at doon sila'y nagkasala. At sinasabi ng Biblia, dahil sa kanilang paglabag sa sinabi ng Diyos, ito po ang nagtulak sa kanila na magkasala sa Diyos. Sapagkat sinasabi ng Biblia, 1 John chapter 3 verse 4 na ang paglabag sa kautusan ay kasalanan. Kaya pala natawag na kasalanan yaong nagkasala si Adan at si Eva dahil sa kanilang hindi pagsunod sa kalooban ng Panginoon. At ngayon mga kapatid, mga kaibigan, itong kasalanan na dahil sa paglabag sa kautusan, ito po ay nagbunga ng kamatayan. For the wages of sin is death. Ang bayad ng kasalanan ay kamatayan. Kaya pala namamatay ang tao, mga kapatid at mga kaibigan, ito po ay dahil sa paglabag sa utos. Ibig sabihin, tayo mga kapatid, lahat tayo ay makasalanan dahil nalalabag natin ang mga kautusan ng Diyos. Subalit, itong kasalanan na ating nagagawa sa ating pang-araw-araw, ito po ay nagbubunga sa atin ng kamatayan. So sa Biblia, kaya pala tayo namamatay ng mga tao, ito po ay dahil sa kasalanan. Subalit mga kapatid, mga kaibigan, mayroon pong plano ang Diyos sa atin. Dahil po sa inibig ng Diyos, lahat ng tao sa buong sanlibutan na ayaw niyang mapahamak, ang walang iba ang makapagbabayad sa ating kasalanan, kundi yaong ating Panginoong Hesukristo. Amen? So ang ating Panginoong Hesukristo, mga kapatid, mga kaibigan, siya po ay nasa kalangitan. Siya po ay
pinaglilingkuran ng mga anghel. Subalit dahil sa pag-ibig niya sa atin, sa bawat isa sa atin, sa lahat ng tao sa buong sanlibutan, sabi ng Biblia, at ang salita na Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo, ay nagkatawang tao dito sa balat ng lupa. Ang layunin, mga kapatid, upang iligtas tayo mula sa pagkaalay ng kasalanan at para tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya uulitin po natin, mga kapatid, sa ito po'y ating pag-aral na basic lang po ito. Ang tao ngayon ay nag-iisip kung paano natin makakamtan ang buhay na walang hanggan. Iba't ibang pananaw ng tao na maangkin ang buhay na walang hanggan. Ang iba ay pumapasok sa iba't ibang relihiyon sapagkat ang akala nila sa pamamagitan ng pagpasok sa iba't ibang relihiyon ay matatamo ang kaligtasan. May iba naman, mga kapatid, na gumagawa ng mabuti sa kanyang sarili. Ang iba naman ay nakakapit pa rin sa tradisyon. Nakakapit kung ano ang kanyang namulatan sa kanyang pamilya, ayun pa rin. Subalit, mga kapatid, mga kaibigan, hindi po yan tatanggapin ng Diyos, sabi ng Biblia. Sino, mga kapatid, ang daan patungo sa langit? Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sabi ng Biblia, Juan 14:6, at sinabi ni Jesus sa kanila, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang mapaparoon sa Ama doon sa kaharian ng langit, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo. Ito po yung sagot ni Kristo nang nagtanong si Tomas kung saan ka pupunta, Panginoon, sa ano pa ang daan para makapunta kami sa iyong pinaroonan. Kaya sagot ni Kristo, ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Walang mapaparoon sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Ano ang gagawin, mga kapatid, mga kaibigan? 1 John chapter 1 verse 9. Na ang sabi po ng Biblia, kung inyong ipapahayag sa inyong mga labi, sa inyong mga bibig, ang inyong mga kasalanan, siya ay tapat na kayo ay patatawarin. Ibig sabihin, mga kapatid, mga kaibigan, mag-uumpisa kung paano natin matatanggap ang kapatawaran ng Diyos. Ito po ay dahil sa pamamagitan or sa isang pagsisisi. Ibig sabihin, mga kapatid, pagsisisi, pagsabi mo sa Diyos na iyong mga kasalanan at tanggapin siya bilang tagapagligtas ng inyong buhay, hindi ang relihiyon, kundi si Kristo. Tanggapin natin sapagkat sinasabi ng Biblia, tapat siya at banal na magpapatawad sa inyo. Isa po sa mga example, mga kapatid, sa isang parabola, kung paano inihahayag ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang pag-ibig sa tao. Pansinin po natin sa chapter 15 ng Lucas, na mayroon pong itong istorya na isang parabola na inihahayag ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang pag-ibig sa lahat ng tao. Si Kristo, mga kapatid, siya po ay Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari, pero nakihalubilo sa mga makasalanan, sa atin. Ibig sabihin, ang Panginoong Jesucristo, wala po siyang pinipili na tao at hindi po siya nagtatangi ng tao kahit anong uring klase tayong tao. Mahal tayo ng Diyos. Amen? Kaya nga, mga kapatid, sabi dito sa Biblia, sa verse 1, nagsilapit sa kanya ang mga lahat ng mga maniningil ng buwis, mga makasalanan upang makinig sa kanya. Pansinin po natin ano ang nalumapit kay Kristo, maniningil ng buwis, mga makasalanan. Ano po ang layunin? Upang makinig sa ating Panginoong Jesucristo. Sa verse 2, at ang mga Pariseo, gayon din ang mga eskriba ay nangagbulong-bulungan na nagsasabi, tinatanggap ng taong ito ang mga makasalanan at sumasalo sa kanila. Tingnan natin, ang ating Panginoong Jesucristo, uulitin po natin, hindi po siya kailanman nagtatangi ng tao. Ano man ang katayuan mo sa buhay, mahal ka ng Diyos sapagkat nakikita ng Panginoon ang pangangailangan ng tao. Kaya nga, mga kapatid, mga kaibigan, sinalita ng ating Panginoong Jesucristo ang talinhaga sa verse 3. Na mababasa natin sa verse 4, kung ang sinumang tao, pansinin po natin ha, kung ang sinuman sa inyo ay may 100 tupa, kung mawala ng isa, hindi ba't iiwan niya ang 99 sa pastulan at hahanapin ang isa at ito'y kanyang, hanggang sa ito'y kanyang matagpuan. Pagka ito'y kanyang matagpuan, kanya itong papasanin sa kanyang balikat at sasabihin niya sa kanyang mga kapitbahay, hali kayo, makipagsaya kayo sa akin sapagkat nakita ko na ang nawawala kong tupa. At sinabi sa verse 7, higit na magkakaroon ng kagalakan sa langit dahil sa isang taong makasalanan na tumalikod sa kasalanan. Itong verse na ito, mga kapatid, alam niyo po ba, sasabihin ko yung aking story bilang pagpapatuo sa inyo na walang tinatangi ang Diyos. Ako, mga kapatid, doon ay isa po akong drug pusher. Tagatinda po ako ng drugs. Nagbibinta po ako ng shabu.
Kung dito po sa ating lugar, dyan po, banda dyan. Pero may mga tao po dito nakakilala sa akin. Mayroon po akong talento sa sugal na dadayaan ko kayo sa baraha, sa hantak. Ganun po yung aking pagkatao noon. At marami po akong record dito sa ating lugar. Yung pangdurukot, mga ginagawang maganda. At alam ko nasaktan ko ang Panginoon. Subalit kami man mga kapatid ay nagpatutuo sa inyo ngayon na kahit na tayo ay mga makasalanang tao, masasabi natin sa ating sarili na wala na tayong pag-asa. Sabi po ng Biblia at sabi po mismo ng ating Panginoong Jesucristo ay minamahal niya tayo. Amen? Kaya nga mga kapatid, mga kaibigan, ang gagawin natin sa huling panahon na ito ay tanggapin natin ang ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng ating pagsisisi. Amen? Kaya mga kapatid, mga kaibigan, ang Biblia, kailanman hindi po ito nagsisinungaling. Kung ano man ang katayuan mo sa buhay mo ngayon, naghihirap ka dahil sa inyong kalagayan. At masasabi mo sa buhay mo na gusto mong magbago sa iyong sarili, hindi mo yang kayang gawin. Kanino natin matatagamtaman at matatagpuan ang tunay na buhay at tunay na pagbabago, walang iba kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya kapatid, sa oras na ito, kung hirap ka na sa buhay mo ngayon, alalahanin mo na mayroong Diyos na nagmamahal sa inyo. Mahal ka ng Panginoon kapatid, ang gagawin mo lang ay tanggapin mo ngayon si Kristo. Magsisi ka at tanggapin mo si Kristo sa mga oras na ito. Ito po yung dakilang pag-ibig sa atin ng Diyos na kanyang inihandog ang kanyang buhay alang-alang sa atin para sa ikaliligtas ng ating mga buhay. John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang kung ang sino man na sumampalataya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mahal po tayo ng Panginoon mga kapatid. Sa oras na ito, kayo po'y tinatawagan ng Diyos at gusto ng Diyos na kayo makasama sa kanyang kaharian. Purihin ang Panginoon sa hapong ito, sa kanya lamang ang karangalan. Magpakailan pa man. Amen. Pakinggan po natin ang awitin na ihandog ng ating mga kapatid.
Okay, bago po tayo magtatapos sa ating napakinggan na mensahe at sa ating ginagawang pangangaral dito sa lugar na ito, ay nais po namin kayo na inyayahan na tayo po ay manalangin. Tayo po ay manalangin mga kaibigan dito sa lugar na Banakod. Naway ang Panginoon ang magbigay sa inyo ng kalakasan na pisikal na pangangatawan. Tayo po ay manalangin mga kaibigan. Panginoong Diyos, naming makapangyarihan sa lahat, lubos kami ay nagpapasalamat Panginoon sa iyong paggabay sa lugar na ito na hatiran ng pabalita na nagmumula sa iyo Panginoon. Naway yung mensahe na kanilang napakinggan Panginoon ay matanto sa kanilang isipan at puso na mayroong Diyos na naghahanap sa kanila na bagamat kami man po ay taong makasalanan, subalit ikaw po Panginoon ay naghahanap sa tao na makasama mo sa iyong kaharian Panginoon. Kami dumadalangin sa oras na ito Panginoon na sa lugar na ito ay naway mahanap nawa ang nawawalan mong tupa at makasama mo Panginoon sa iyong kaharian. Salamat sa pakikinig ng aming mga dalangin. Naway ang pinsahe na kanilang napakinggan Panginoon ay magugat sa kanilang puso at isipan. Salamat ng marami. Ito'y aming dinadalangin at pinapasalamatan ka, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas. Amen. Sa gihapon, pasalamat po kami sa tanan po na nagpamati, nagkatagpasan niyo panahon para makabati sa nasurmaton kag sa amon presentation. Sa gihapon, nag-aimbitar po ako sa kadausad, sa mga ginikanan. Kunin ko po kamo sin mga kabataan, pwede niyo po pakatuon dito dila po sa may tabukan, sa kanda sa Sir Bani, sa may basketballan. Maganda po ini siya na panahon para ang bata ma-orient sinda sa na proper hygiene, matugduan sinda sa pakikipagrelasyon sa mga manghod, sa magurang, sa ginikanan lalo. Kaga sa mga ginikanan, igawan po kami na pinasahi na mensahe pahinungod po sa may nakalawasan sa estado sa naton kalawasan. Kaga labaw sa tanan ang mensahe sa Ginoo na makahatag sa aton sin kakusugan spiritual. Kay amo yung pinaka-importante na core sa naton po buhay ang sulod no kay inin labas mawawara gad ini sa kamatuodan, magabot gad ini sa pagtatapos sa pagabot sa adlaw. Ang atong paninguhaan na ang sulod ang aton kalag kun hain ini makadto pagabot sa adlaw na ang aton lawas magapahuway na. Salamat sa ninyo po dako-dako na namudamo na sa pagbaton po sa amon ni sa gihapon. God bless po sa aton po na tanan.